Alam niyo mga boss, napaka-importanting gaganituhin niyo yan kung magkakabit kayo ng bowl. Yan. Lalong-lalo kung magkakabit nating bowl yung katulad nito. Ayan. Wala siyang kasamang rubber bushing. Tapos, kukunti yung lalagyan ng kanyang halo. So, ang magiging problema niyan ay pwedeng mag-leak. Kapag ka nag-flash ka, pwedeng mag-leak yung tubig. Pangalawa, kung hindi mo kakatingin yan, kapag yung gagamit, nakating kayo, ay tutumba pa yan. Mababaliktad. Ano? Ito. I-grinder na lang natin to para ma-sureball natin na wala siyang leak. Para hindi tayo mapahiya. So ito yung nakita kong diskarte para maiwasan natin sumala sa butas. Kasi alam nyo ba yung rubber bushing nun, ang tulong kasi nun ay hindi lang para mag-leak. Nakakatulong din yun sa paglalagay mo. Kasi kapag ka meron nun, yun ay matik na tumatama. Halimbawa, medyo daplis yung sukat mo. Kapag ka nilagay mo yun, ay kusang tumatama sa sentro kapag ka may rubber bushing ka. So ngayon ito, ginawan ko ng ganito. So, para din guide na rin niya rito. Kusa rin siyang magsisentro. Kung daplis man yung lagay ko, kusa siya magsisentro. So ngayon, sisimentohan na lang natin to. No? Madali na naman yan. Alam nyo ga, mga kaibigan, ang pinakamahirap sa atin yung mapahiya tayo sa kliyente. Tsaka siyempre, sa nagpapasweldo sa atin. No? Ngayon naman, kasi ito wala itong tanda dito sa gilid. Yung iba kasi may nakikita kayo rito parang tornilyohan, kabila. Yun kasi yung pinaka-guide nyo sa sentruhan ito. So ito wala. So ang gagawin natin dito ay, unang gagawin natin dito, sukatan natin itong sentro ng butas niya. Yan. Tapos, ang sukat niya ay 19.5. So, yung 19.5 na yun ay dali natin dito. Ayan, sa tabing yan. Tsaka dito. So, guguhitan natin yan. 19.5, yan. Ayan. So, ayan. So, lalagyan ng ganitong tanda. Yan. Tapos, doon naman sa pauna, at ang gagawin naman natin dyan, ay ang susukatin natin ay ang sintro neto. At sintro nung butas na yan. Yan. Tapos, babarahan, papunta doon, para may tama mo rito, magkaroon ka rito ng tanda. So, ayan. So, bakit ko nga ba ginagawa pa ito, no? Surebulan lang naman kasi ng akin mga boss, no? Paano ka kasi magguguhit dito? Diba, tatama mo yan doon. Ayan. Ayan, no? May tanda na rin tayo dyan. So, doon naman tayo sa flooring. So, mula doon, nag-range tayo ng 28. Ayan, 28 na yan, ay dito mo dadalhin sa side. Ayan, tsaka dito. Para maguhitan. Dito natin patatamaan yung guide na ginawa natin doon sa bowl. So, susunod natin guhitan yung sentro nito. Yung una. Paganyan, no? Pagka magtatanda naman kayo, kukuhanin nyo naman yung sentro galing sa gilid. Yan, yan. $22.5. 23. Ha? Pagdadalhin mo yan dito. So, yan. Bakit nga ba nag-guhit pa ako dyan? Kasi naman, kapag kinakabit natin yan, mahirap silipin. Kung sa bilyar spot, medyo mahirap. Pag tama-tama mo na yung guhit mo na yan, dun sa bowl, so, swak na yan. Sure na yan. So, ayan na po.
Hindi po ito purong adhesive ah. Ano nga po pala ito, may buhangin. Kasi baka po mag-crack din naman. So, ilikakabit na lang natin. Hindi ko na siguro mabibidyoan to. Wala kasi ito gahawak. So, ito na mga boss. Nakikabit na natin. Ang hindi ko pala nagkakabit ay yung water level niya. Ito. Ito kasi yung ang flash nito yung binubuo. So, okay naman. Ang ano ko lang dito siyempre, sumakto lang. Sumakto lang dito. Kasi kasarapan nito medyo may clearance na konti. May clearance naman siya. Pero mapansin nyo rito, medyo dikit na. Pero tama naman siya dun sa guhit. Sa iba maganda to. Maganda rin naman nga eh. Mas maganda may clearance ng konti, no? At makakaganon lang dito. At saka maganda sana kung bagay ako nagabang ng tubo nito. Napasakto lang. Dapat sana mabot siya ng mga 29 from siding sa sentro. May angat na siya dito ng konti. So, alam niyo kung bakit mahirap kasi magkabit dito. Ayun o. Nang sa flash. Ito. Mahirapan dito. Yun lang.